Hindi ka pa titigil? Eh, paano mo yung ang tanging ngayon? Gutin nga, baby. Porting paninggalan yung mukha mo, baby ka pa na, baby. Alay, kuha mo ako ng kape. Ayaw ko. Lumpita ka na naman, ha? Ayaw ba siya? Hindi ko kikukuha. Ayaw ba? Ano ba yan, Tok Mindoro? Kukuha na ako. Pamatong hindi lang kong Mindoro. Dali ka. Baba. Natutulog eh. Apo Maria, hindi ka pa pababangga? Bibilang ko ng 3. Sandali na lang. 1, 2, 2 at kalahati. Bakit ba? Tignan mo nga kung anong oras na, oh. Pwede naman ako kagabi. Ating gabi na naikabang ko jeepney. Basta matulog ka ulit kung gusto mo. Bigay mo lang sa akin ng pamalengke na makaalis na ako.
Nilagay ko yung kinita ko kagabi doon sa pamingkala. Ole, yung 45 centimos, pwede ka pumakamilinti yun? Uy, yun lang kinita ko eh. Teka nga, ako ba talaga niloloko mo? Bakit yun lang ang kita? Kasi minalas ako eh. Oo, siguro nga. Pinagtatapuan mo na ako ng pera ngayon. Tatapuan. Oo, marahil meron kang kumpormiso sa iba, kaya ganyan ka. Kung may pinagsasabi mo, Oo, may sinusustento ka siguro ng iba. naluloka ka na ba? Oo, loka na nga ako ngayon. Siguro nga totoo meron ka na talaga. Kalasusi. Mano tumigil kayo, baka hindi ako makapagpigil sa'yo. Sige, magpapayamalo kami ba? Yan yun lang dalawa ni Rosemary. Hirap na ako, bubuha pa ako na iba. Yusi, hirap na hirap ka na sa amin. Siguro nga talaga totoo. Totoo. Bakit ano nangyayari dito? Wala ho. Meron na. Wala. Meron. Ano nga yun? Hirap na ako dito sa bahay. Ginaganon pa ako. Ano naman ang ginawa ng lalaking ito? So wala akong kinita eh, nag-iiyak na yan. Eh, bakit sa mo din ang kinita mo? Binili ko ng generator eh, kaya ako napuyat kagabi dahil nasiraan ako eh. Ito ba yung sinasabi mo, Eddie? Oo. Ganun pa naman, Eddie. Kung ganun eh, hindi pala totoo lahat ang paratang ko sa'yo. Para sa akin, walang mahalaga kung hindi ang kaligayahan niya ni Rosemary. Totoo, Ed? Totoong totoo. Oh, Ed. How sweet. Nasabi ko na nga ba sa sika-sika na rin mauwi ang mga usapan yan eh. Hindi ba kayo naiya mag-asawa sa mga kapitbahay? Kaya aga-aga ba ngayon kayo ng pangayan? Aray, aray. Ito yun ay, sumasakit na naman ng marayuman niyo. Ba't kayo bumababa? Kaya paano narinig ko, baka yan hindi mag-asawa. At saka, sa pa nga pala, Eddie, kumari sana, Eddie, kung pumunta ka ng beste. Eh, hilot mo ng pila yun, hindi na riyuma. Hindi ako magpapahilot. Ipakikidala ko lamang sa yung pera na pagbilang ko sa alahas. Ah, oo, dyan lang naman sugatok na katira yun eh. Ito siya, samahan mo ako sa dalit ko kung nagilang pera. Magbibis lang ako na eh. Buti niyang gabi mo. Ano pa inaantay mo? Ano, sige, maglaro ka na. Kaya mo, laro ako kahit na nagugutom pa ako. Ikaw bang batang hindi na nasanay sa hindi pagkain eh. Siyempre, kakain mo na bago maglaro. Eh, bakit hindi ka kumain? Dahil ako kakain, wala naman yung pamanggalan natin. Problema mo na yan. Gutom na ako. Tumigil ka na. Magitag. Kung bibili ko na ng almusal. Kung pabibili ng almusal, wala nga tayong pera eh. Umutang ako kay kumpare, ang pinautang. Asawa niya yung balang. Oo, may sabong pa naman bukas eh. Pero kasi, kung masyado ang malakas mangutang, may nangan namang magbayad. Ano, tumigil ka nga? Alitay lang. Oo, makakain ka. Sa labas. Ano ba sa labas? Dating gawi, aambos. Kanina sa mga atikaya. Eh, saan pa? Ikaw lang eh. Masyado kang maluhot. Itan mo, almusal pa eh. Alin na po. Mamamatay na ako sa gutom. No? Mamamatay na ako sa gutom. Sige, mamatay ka muna dyan ha. At ako na muna kakain doon. Kung sasama na ako, hindi na ako mamamatay. Naku, nakakahiya kay Ma'am Bestre. Ipinangako ko pa naman na dadaling ko yung 250 ngayon. Dahil may kompromiso yung tao. Nakakahiya nga ho. Saka maaaring mag-alala ho yun. Ayun na nga. Magalabaga po, wala eh. Ang tatang! Meron pa ba natin ito ng almusal natin? Mag-take na. Eh, meron pang sinaga tsokolate dyan sa labas. Kayo ta. Bakit mo na almusal ng tatamatin? Oo nga, nag-almusal na ako. Matagal ko na sinabi kay Eddie na mag-alaga ng aso. Bakit ito pala eh? Meron bang nangyaring nakawan dito? Wala ho naman. Para lang ika kung walang sino mang makapasok dito sa abog-abog. Mabuti nga ako. Umalis niya yata si Eddie. Pumasada ng utang. Hindi muna kayo. Nalimutan nga ako itong perang pinadadala sa kanya eh. Magkano ba yan at saan dadali? 250 pesos utang dadaling kay Ma'am Bestre. Kailangan pa naman ni Ma'am Bestre ngayon ng pera niya. 250 ba ka mo? Eddie, kung kailan pa ako sinumpong na ruma. Masyadong malilimot yung si Eddie ngayon eh. Chang, dahil may ganti na nga.
Ano kaya mabuti kong gawin? Kung gusto ninyo na, ako na ang magdadala. Tang! Dali mo, marami pa sinangat. Alam mo ba kung saan nakatira si Mang Bestre? Hindi ko kilala yun eh. 150 baka magsabi ah. Tang! May gamit din sinangat. Huwag mo mga kumain sa labas. Meron yata kayo tinatanong. Tinatanong ko lang ho, yung perang nakalimutan ni Edith, sa gulong-gulo kayo eh. 250 piso Mang Nano. Sinumpong lang ako na Roma, kaya pinakutaan ko na loob si Eddie na kumari siya na sana magkatid. Kalimutan naman ni Edith. Oho. Eh, kailangan pa naman ito ni Mang Bestre. Eh, nakakaya kung hindi ko ihatid ito ngayon. Kaya nga ho, lalo na kung merong kompromisong babayaran si Mang Bestre. Yan na nga ako inaalala ko eh. Alam naman ninyo, Mang Nano, kung gaano kahirap ang lumakad ng ganito may sumpong na reuma. Ewan ko ho, hindi pa naman ako ganong katandaan. Ibig niyo sabihin eh, Ibig kong sabihin eh, marahil ay kilala ko yung Bestre yan. aray! Aray ko, baka kayo... Hindi mo, napasama yata ang pasok. Bakit ito ingay? Bigla sinumpong na rayuma eh. Mahirap ang ganito. Eh, huwag na ho kayong lumabas ngayon ni Nay, hindi yun ninyo kaya. Mahirap na ipagpaliban ng pagdadala ng pera sa Mang Bestre. Lalabas ako kahiya-hiya. Sisira sila yung pagbebenta ko na alaha. Eh, kung gusto ninyo, ako na lang magdadala. Eh, hindi mo kilala, hindi mo alam kung saan nakatira. Kung sa bagay, alam ko ang bahay ni Mang Bestre. Siya nga utang? Oo. Gusto ko sana maghandog ng aking tulong. Lamang, inaalala kong baka hindi magtiwala sa akin ng biyanan mo. Ho? So, bakit naman kayo nagsalita ng ganyan, Mang Nano? Ang isang mahirap na tulad ko, ay bihira ang tao magtitiwala. Lalo na sa isang malaking halagang katulad niya. Yan naman ho ang... Lalo-lalo na kayo balay. Ako ba itanin niyo? Alam ko, diskumpiyado kayo sa akin. Ang tatang naman, hindi ho totoo yun. Ito pa naman ang pagkakataong inaantay ko na ako'y dumamay sa inyo balay. Ngunit, Totoo nga nung ito ako nahihiyang mag-importa sa inyo eh. kung ganun ho Di pakidala na ninyo. Bata! Baka naman ho napipilitan lang kayo. Si Mang Nano kung ano-ano sinasabi. Siya nga naman pa. Isa ka pa dyan. Isa ka pa rin walang tiwala sa akin eh. Ang tatang naman. Kung ayaw mo dalhin di hindi na bali. Pero wala akong sinasabing ganun balay. Eto, 250 lang. Ilanin niyo. Aha. Tama nga, 250. Pag-iingatan lang niyo ha. Oo nga ta, usong-uso mo yung mga hold-uppers. Saka yung broad daylight, I tell you. Ito ba naman tanda kung ito pagsasabihan mo pa yan? Ako na ang bahala. Yan na Bitoy. Paalam na po. Salamat ha. Huwag kang sisigaw. Albert! Eddie! Sinapit mo ako. Gusto mong biro yan ah. Hindi ako nagbibiro, Eddie. Hindi lang kita nakilala eh. Ngayon, Mas Joseph, masama yan ah. Eh, hindi naman ako makakapaniwala isang kamukha mo papasok sa kanyang hanap buhay. Hindi naman ako naghahanap buhay eh. Uy, ano? Membro ko ng fraternity sa aming estilahan. Oh, Ito'y upang ipakilala ang katapatan at katapangan. paano magiging tapat isang mga hold-up? Matapos maisagawa ng malinis ang
pangaharap, sinusuli naman sa nakutab ang anumang bagay na nakuha. Walang labis, walang kulang. Oo. Kagaya mo halimbawa, pagkatapos kitang hinolda, tatanong ko kung saan ka nakatira. At anong pangalan mo? Magugulat ka pa siguro kapag sinuli ko sa iyong pera. Ang bihira din naman yung fraternity niya. Eh, kaya naman puro exclusive lang ang copy doon. Hindi ako pwede sumapit sa ganyang fraternity. Ako? Ayoko rin nga sana eh. Pero yung girlfriend ko, kasapi ron, ayoko naman matawag niya akong tuwag. Talaga din naman, palintik ang takbo ngayon ng pag-ibig. Eh, isang hold up lang naman ang kailangan ko eh. Teka, maaari kitang tulungan sa bagay na yan. Talaga? Oo, may pera ako sa bahay. Kukunin ko sandali ha. Diyan mo ako abangan sa Marilis. Ako hold upin mo ha. Ariglado! Maganda ko lang, Pepe ha. Okay. Ating bayad lang. Mga magulo, dito tayo baba. Pero naman bayad o. Hindi akin to. Si Ano Roseto pinabibigay kay Mang Bestre. Hindi na lang ako, ibigay ko agad eh. Sana kung atin na yan. Naglalin natin na tayo, no? Sana nga. Meron pa naman tupada ngayon dyan sa Marilis eh. Hindi kaya mo muna. Naluloko ka ba? Ayoko sirain ng pagtitiwala sa akin ni Aling Rosa. Hindi naman kayo sigurado matatayo ah. Huwag mo nga akong bigyan ng bata ka. Kasi naman ninyong ginagawa yan eh. Sabi mo pa nga sa akin. Abilidad. Kung manalo ka, saba mo na dahil sa wali kong mambes ng pera. Hindi mo, dami ang pera niya, no? Kung manalo ka siguro, marami rin ang pera mapupunta sa'yo. Baka matalo eh. Hindi sabihin yung nawala ang pera. Tanda-tanda kong tumawala ng pera. Sinong maniniwala? Ano ko lang? Bakit ka? Palagay mong nahold ako. Hindi ko nakasalanan. Hindi mo wala si Ari Rosa. Bakit hindi maniniwala? Eh, siyempre, tatanong mo ba't hindi ka lumaban? Hindi sabihin kong lumaban ako. Sabihin kong malaki yung hold up sa akin, binuntal ako, nakatulog ako. Ay, kung tanong sa inyo, bakit malampas ang mukha ninyo? Eh, dami namang tanong niya si Aling Rosa para siyang sikretang investigador. O, siyempre, hanapin niya yung pangalan niya, ebidensya. Siya nga, no? Bumaba ka rito. Bakit ka? Marap ka sa akin. Ganun mga kamay mo. Yan ha, iho mo dyan ha. Bakit daw? Buntalin mo ko dyan. Ayaw nga, mami, matyagang ka eh. Matitiis ko, halagang ito matitiis ko. Matintahin mo mabuti dito. Parang magalit ka. Hindi, sabi eh. Paano punta yung gagawin mo? Yung tinuro ko sa'yo. Yung private band? Oo. Sige, baka matyagang ka eh. Huwag kang magsisisi, ito na ha. Sige. Ito na daw ha. Aray ko. Sinabi ko sa'yo, buntalin mo lang ako. Tinadyakan mo yata ako eh. Sabi ko sa'yo, baka matyagan eh. Ang kwarta. Ito ang hawak mo. Wala ko na wala. Dang, sino hindi maniniwala pag nakita ka ngayon? Dahil sa nangyari sa'yo niya, paniniwalaan ka talagang pinagtulungan ka nga ng 3 katao dyan eh. Siya nga, ano? Di ba ako siya, ano? Bueno, pupunta muna kay parang Ilyong. Natin sa Marilis. Pakikitago ko lang sa kanya itong kwarta. Tapos, Eh, samantalang wala ako, sumaglit ka kay Aling Rosa. Sabihin mo, hinarang ako ng 3 katao dito may pansyong. tapos ang alis na ako. Teka. Pantayin mo muna makarating ko kay parang Ilyong at saka ka na lumakad. Apa, dito ka muna.
Hindi na pa ako nag-aaral ng walang kikilos. Taas ang kamay. Wala po, nada rin. Tama kasi naman yung biyanang ko. Bakit napasyal-pasyal pa sa bahay namin eh. Paano ngayon yan? Di wala na akong ma-hold up. Teka. Ang biyanang ko dumarating oh. Dala kaya niya ang pera? Bahala na. Basta magtatago ako rito ha. Ikaw na bahala sa kanya. Arigado. Teka, yung pera susuli mo sigurado mamaya ha. Oo, akong bahala doon. Sige. Kung kikilos naman sa mga kilos, babariling kita. Hindi naman kita. Lalabas ang kwarta! Dali! Wala naman akong pera. Kung walang pera, meron kang 250 riyan. Hindi ka makapagkakaila sa akin, labas! Huwag mo akong patayin. Putang dalian mo! Ayan. Wala, huwag kang lilingon-lingon. Babariling kita, sentado ako. Wala, takbo! Ano? Nakawa ng pera ha? Oo. Tutusuli mo sigurado yun ha? Arigado! Sebia! Sebia! Alin Rosa! Bakit ito? Ano mo nangyari? Ano nangyari? Well, in disgrasya. Eh, bakit ganyan na itsura niya, mga ano? Nahol na po ako eh. Kinuhulat yung perang dadalhin ko kay paring Kimang Bestre. Ang sisi mo naman mamalag yan. Eh, paano ko kayo na-hold up ta? Naglalakad ako sa Meriles nang biglang merong isang lalaking tumutok sa akin. Hindi ba ninyo namukhaan kung sino? Hindi na ako nakakilos eh. Binigay ko na lang ang pera. Baka ako barilin eh. Eh, paano yung nangyari sa mata niya? Yung pong ate. Ano yung nalabatanan mo? Oo! Kasi yun, nung malapit siya sa pansyong, Pansyon. Akala ko pa sabi niya sa rin. Kapag nga ako narinig yung pansyong eh. Hindi ka nabitaw eh. Hindi ka magulo ang pangyayari. Hindi ko malaman kung ano. talaga ho. Kunyari, nung nasa may pansyong siya, mayroon lumapit sa kanyang tatlong mama. Sabi ng tatang, isang mama lang daw umudot sa kanya. Nakalimutan na ng tataw. Sabi niya, tatlo nagtulong sa kanya eh. Hindi ka nabitaw. Tatagupong kita. Sabi mo, pumunta ako rito para sabihin ko sa kanila na na-hold up ka. Pagkatapos, pauwi mo ako. Uwi ka na sabi eh. Pauwi na ako. Sandali lamang, Bitoy. Huwag ka muna umuwi. Naliliwanagan ko na mga pangyayari. Talagang hinold up ako, Aling Rosa. Hinarang ako sa Meriles. Sa pansyon tang. Sa Meriles. Sa akin kayo maniwala, Aling Rosa. Isang lalaki ang... Ba, hindi ba sabi niyo, tatlong lalaking bumulsi sa inyo tang? Yun ang sabi niyo kanina. Sinabi ko nga yun. Pero, sa akin kayo maniwala. Manong huwag na nga kayo magtalos. Sa bagay, mali sa bagay lamang yun. Utang, I'm so ashamed, I tell you. Kasalanan ko bang ma-hold up si Meriles? Sa pansyon tang. Si Meriles. Ang hirap naman sa inyo balay eh. Ginagawa niyo kami para mga batang walang isip. Eh, halatang-halata na sistema ninyo ah. Inaamin ko sa inyo ako'y nagka-interest sa pera. Pero, Tama naman na ano. Utang, how could you? kudyo ka ng kudyo. Hindi niyo ako bigyan ng pagkakataon makapagpaliwanag eh. Maliwanag na ang lahat. Para patunayan ko sa inyo wala sa akin ng pera. Mag-requesta kayo ni Balay sa bahay. Alam mo naman kung saan ako nagtatago ng pera. Talaga naman ang iniisip ko rin mo yun eh. Nahihiya lang ako sa niya sa kay-Eds eh. Eh, wag mo kayo magpaano sa amin, Tang. Oo, mabuti nga rin sabay-sabay tayo. Para patunayan ko sa inyo na wala akong isang pera sa bahay. Bye. 250. Ha? Buong-buo na yan. Saan natin tatago ngayon to? Dito sa ball. Sa baon? O dyan ang lalagyan niya ng pera eh. Eh baka mawala eh. Hindi. Makikita na niya si Durgan. Ayan na. Tara. Bakit? Ay sila dumarating. Dito tayo dumaan, basta makita eh. Tara. Tuloy kayo. Ayan. Ayan, Balay. Kung isinisuka ko sa inyo, halugugin mo niyo ito loob at labas ng bahay na ito. Wala kayong makikita-kitang pera. Ayan ang paripur ko. Ito, itong baon na ito, dito akong nagmutago ng pera. Kaya tignan niyo. Ako yung Tang. Kaya, ang pera. Wala na. Oh, wala po na, wala natin. Sasabihin niyo wala. Bakit daw?
Sendang! Paano napunta ang kwanto dito, Sendang? Oh, Sendang! Tama ka na namin, kalbo. Yan nga ang dahilan. Kaya humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat, lalo-lalo na sa inyong mga nano. Eh, bakit hindi naman agad sinabi nito si Eddie? Eh, hindi sana ako lumabas na kayaya kay Magnano. Wala kayong dapat alalahanin sa akin, Balae. Sanay naman ako sa mga ganyang kaapihan eh. Ang tapang naman. Kaya nga ho namin kayo pinasundo eh, para humingi ng paumanhin sa aming mga pagkakamali. Kumusta naman ang inyong fraternity? Tumiwalag na rin ako. Bakit? Eh, hindi na pumapasok si Oring eh. Pinatigil ng kanyang papa nung matuklasan na kasama siya sa aming kapisanan. Sila nga naman hindi ka wili-wili ang patakaran ninyo dyan sa inyong fraternity. Fraternity. Oo. Yan ang dahilan eh. Kaya humiwalay na rin ako. Hirap niya, hindi na kami nagkikita ni Oring eh. Hindi pa sila mo sa bahay. Ang hirap nito eh, biglang paglipat ng mag-ama eh. Pati ang papa ni Oring, galit na galit sa akin. Siguro ang baksit ng papa niya. Eh, hindi naman. Pero, masamang magalit eh. Papaalam na muna ako sa kanila. Tanghali na yata eh. Sige. Sir, ka rito, Berta. Okay, Eddie. Diyan na kayo, ha? Ano ba? Bakit ito? Huwag ka na naman nagkangangawa. Paano magkailangan sa mga at hindi ko nawagan? Sino sumigaw sa'yo? Yung mama ko. Yung mama bago liba dyan. Lagi naman akong makita, hindi ko nawagan. Kaya, Kanya nabubutas yung ticket mo yan kasi siya mo eh. May nakatira na dyan dito ya. May bagong lipat na daw, kaya hindi ka na dapat magmalik manabo sa puno nila. Kahit na. Sino sa'yo sisigaw-sigaw sa aking anak? sige lang, sumurin mo siya. Tapos sabi ba niya sa akin, hindi mo raw ako tinuturuan. Sinabi yun, ha? Oo, tapos sinigawan niya ako. Samahan mo ko ito. Samahan mo ko ng ilang pasok ko siya sa lahat ng lasangan. Sige lang. Tama namang Nano, huwag ka nang palagiba ang usapan. Masakit sa kalooban ko isisigaw-sigaw ng pamilya ko. Ano kami, alipin? Sige lang, sumurin mo. Masyado matapang kasi. Mama ka, Eddie. Eddie, huwag ka makialam. Ayoko ng nanay eh. Natakot ka? Ipakilala mo may malasakit ka sa iyong bayaw. Wala ako namang kakwenta-kwentang bagay eh. Para kayo papatay ng tao eh. Wala bang kwenta yung inabitong bayaw mo? Alam, sumama ka at pakikita ko siya kung paano ko ilalampas ang mukha ng tao yan. Tara. Dito ba? Oo, dadanggan nga. Eddie, pumatok ka. Bakit to ako? Hindi kayo na. Napakaduwag mo. Kakatok lang eh. Dadang siya nga, kilala ko ng positive. Lumabas ka, tabuksan mo. At namakilala mo kung sino ako. Lumabas ka! Dali! Kailangan nyo dito. Ito nga, dahil ilang pa yung muna dam. Larong paso ay nasasabihin mo rin. Dami, umuwi na tayo. ano pa nga ba? Ngayon, momento. Momento na. Gusto ko lamang liliwanagin kung bakit todo-todo ang katok sa akin na puwerta. Buenos días, senyor. Sige na, buenas kailan pa, malad na nga, ilang pa mo na. Bigil ka na bata ka. Ikaw yung ikakagalitan ko kanina, ha? Oo nga, gusto mo lumapit sa tata mo? Pahamak ang bata ka eh. Menos naman doon magulang ng bata na yan, nesesita. Ako ang magulang ng batang yan. Después nagsumbong sa'yo, kaya kayo magpasugod sa akin na kasa? Aba, hindi ho. Kanya ko sila sinama dito para ipakilala ko kung paano ako magdisiplina ng aking anak. Alam ito, hingi ka ng dispensasyon sa kanila. Ba't yung di ba sinabi mo na? Alam, hingi ka ng tawad eh. Ayun nga, Kayo na akong para magpapasensya sa batang ito.
May katigasan ng ulo eh. Nasabi ko na nga ba. Tayo na, Edith. Kami ho ang mga kapitbahay ninyo. Aha, muy bien. Ako naman ang inyo na bago na kapitbahay na si Senyor Ricaredo Tercero Mano. Sige, Santos. Sige, Santos. Como? Yan eh. Como? Pero ikaw mo? Ako si Mariano Tebati Cabeza. Ako ho naman si Eduardo Disconcio Prelo. Ito ang misis ko si Celia. How do you do? I'm sure. Sila naman ang biyanang ko. Rosario Vida de Biscocho po. My name is... Kung na sumagot. Mabuti ang nakikilalanan tayo. Ayaw ko lamang sa mga kapitbahay na pasyagulero, manausisero, chismoso. Papa, nakikita ka pala. Adentro, Ring. Hindi ko akalain meron pala tayong magandang kapitbahay. Yan akin na anak. Hindi ko gusto ang ugali ng manabinata na todo mira sa akin ang dalaga. Napakaganda pala na anak ninyo, Senyor Tercera Mano. Kaya sobra ang akin na pag-iingat. Winawan manabinata sa akin dito. Sabihin sa kanila na hindi pwede ang bisibisita sa akin na kasa. Pabayaan nyo, ako bahala. Muy bien, muy bien. Alis na ho kami. Adios. Yung kapasitan ano? Naman na baka tayo marinig kayo tayo na nga. Ay, kundi lang mga langalasing, talaga ilalampasin sa selo eh. Salamat ho. Ilagyan, tatawagin ko yung paso. Bigil ka na. Ay, ko, ang paso ko sa bahay. Punta ko sa pangawal dito. Ano? Narito na tayo sa bakuran ni Aling Huletang. Mamitas na ho kayo. Pati tono mo yung nilahod ngayon. Bakit pinagbago mo ha? Sa atong naman. Yan ang mga tipong gusto ni Ed, mga glamorous. Glamorous. Yung asawa may puro kalokohan ang nasa ulo. Mamimitas lang ng mangga, nagpaka-bihis-bihis ka pa. Ayun hutang ho, batuhin na lang nyo. Ayun hutang oh, pati yan. Pati pagturo mo, baka makumang ka yun eh. Sige na ho. Oo, babatuhin ko. Iya, mamulit ka riyan ng bato. Hindi mo sa lodo. Basta ano po malaki mo yan. Baka pati puno, matanga yan oh. Sige na hutang, batuhin nyo. Lagasan nyo ang bato. Baka yung bato, ay Diyos ko. Huwag ka na lang kumilos ng ganyan. Sabihan mo na lang kung magsako. Dito ho, lagasan nyo. Ay, naku, tama. Ayan. Yan, nani ha, dalawa. Tama na ho ito, Sam. Ano, teka muna. Uwi ka na. Kung Oo. makita mo nga si Tito yan, sabihin mo uminom sa bahay yan eh. Aha. Bye. Oo, sa bahay. Bilis pa ko, Edith. Tama na, bilis na eh. Basta ako nagmamali, wala kayo alalahanin. Malayo ko bang bahay? Malapit na, dyan lang sa banderian. Paano kung malaman ng papawis na nasyaw kita? Ewan ko. Pero nung isang mahuli na magkasama kami ni Bert eh, bigla na lamang na bininta ng bailan. Ay, Gigi! Lakit ka siyang mabata ko eh. Kung ano magtangtalan nyo, meron pa kayong baril na sinasabi eh. Ako, ano ba? Ang laki ng buko niya ang sawit. Eh, nahaling mo ba lang? Sorry, Auring ha. Kaya nga lamang nag-aalala ako pag nalaman ng papasyo. Eh, sabi mo, kasalanan ng sino ko yan dito sa amin to. Gago. Huwag mo nang masabi-sabi yung dito. Hindi mo alam magalit ang papa ko. Di na lamang pinasal natin si Auring kung baril naman ako ng papa niya. Ano nga yung nasasabihin ko sa papa ko? Sabi mo, binato ka. Ayun nga. Basta dumungaw ka sa bintana, yun nga ka ng bato sa ulo. Eh, kung itanong kung sino ang bumato. Basta hindi mo alam. Kaya na nga. Tanda mo yung ito ha. Hindi natin ipinapasal si Auring, kaya yan nasaktan dahil meron bumato sa mga niya ha. Sino ang bumato? Ako. Hindi. Basta hindi natin alam. Sige, wala nga. Oo. Wala pa akong kita eh. Hindi bali, ako na lang. Meron pa akong baril. At nakatunga sa aling oring sa bintana, mayroong biglang bumato, sinamahan sa ulo. Hindi nakita. Ayun. Tama. Ayun na. Wala. Oo. Ayun nga. Kayo hindi kayo pumili.
stronger. Si Aling Oring Town, yung babaeng magandang nakatira sa tapat ng bahay ng mga tikerya. Ah, yung anak ni Senyor Tercera. Oo, yun nga. Ay, nakadungaw siya. Tapos, may bumato, tinamang siya dyan ako. Naku, sakit ng puto. Tapos, sinigyan ko banso. Sino to? Pumutok ang loob. Sinigyan ka pa ng Jay. Ano ba kagagawa ng mga pinagsak? Sino ba tumaka mo? Oo, laki na yung sukat sa mga naya ulit. Sino yung bumatak? Hindi nga mayaman eh. Kailan ba nangyari yan? Kanina lang. Bakit ka? Sendang, bakit kaya napalakas na gano'n ang pagkakabato ko? Anong patong sinasabi niya ba? Ako ang pumukol ng bato eh. Aba, hindi maaari. May nagtatanong, bakit napalakas na gano'n ang pagkakabato ko? Nang inaalala ko eh, yung ama ni Oring nagkante. Ang laki-laki nun eh, parang kumpanian ng buto eh. Hindi naman nalaman kung sino bumati. Huwag masasabi ko kahit kanino ha? Siyempre, ay tatango kayo eh. Yan ang gusto ko sa anak ko. Maunawain. Nagsaing na ba kayo, Tang? Hindi pa nga eh. Hindi ko kayo magsaing, nagugutom na ako. Utusan yata ako. Tang, nalalaman ko yata kung sino bumato kay Aling Oring. Ang laki ng tatang nun. Susumbong mo pa ako. Marami pa chat, hindi pa magsaing eh. Talaga bang pinutusan mo ha? Magkamatang bata ito, ba't? Uy, talaga. Uy, gumigili na siya. Saan ba nandun ang yan kung pingdalaw dito? Sendang, pa kaya ako magtitig ng ganito? Kinay, pa, matay ka na. Purotos, purotos. Hindi po pa. Palilipat-lipat lang natin dito eh. Makikipag-away na naman kayo. Yan ba na kapitbahay na yan ng mga basagulero? Huwag na, magaling naman ito eh. Ikaw kayo ng mga tao dito. Makikipag-away kayo lagi. Ah, hindi. Basta, turuan na leksyon yung mga basagulero ang kapitbahay. Tama? Bahay. Galit na galit ang kanyang papa, kaya hindi na ako tumuloy sa kanila. Siguro alam ni Eddie lahat ang mga nangyari dito sa kabila. Malay ko dyan. So, as is pa siya. As is. Sila narinig ko kaninang nagningitis siya sa mga kapitbahay. Parang tayo pa ang pinagbibintangan. Aba, dahan-dahan naman siya ng pananalita. Baka akala niya eh, kaya niya lahat ng tao dito. Eh, hindi naman yata tama. Kayo pala, dali ka na. Aba, Brad. Oring, paano yung sunog mo? Anong ginagawin mo rito? Dinadalaw ko lang mo si Eddie. Masiupo kayo. Ano nangyari sa anak niya, Tingnan Tercera? Yan ang rason kung bakit ako ni gagalitin. Porque ni Pato ang akin na iha. Tama na yan, Papa. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Seryoso. Sino bumato? Pues, yan ang gusto kong maliliwanagin. Tila ho kami yung pinagbibintangan nyo. Eh, wala naman hong... Kailan mo man nangyari yun? Kanina ng umaga, nibubuksanin ang bintana, nidudungawin, i-después, bang! Bigla na tama ang ulo sa bato. Naku po! Ang tatang! Tatang ko! Pwede siya ang tatang mo, porque ang tatang mo meron na galit sa akin. Debia! Debia! Ang tatang ko! Bueno, ahora, at presente na ang matanda. Tuloy ko kayo. May bisita pala kayo. Lalakad na muna. Un momento, Mama Nakalbo, un momento. Mariano Simpaticabay ang pangalan ko. Eh, tayo na, Papa. Quieto. Ang Mariano, hindi ba kayo nagpupukol ng bato kanina na umaga? May pupukol? No, may pupukol. Bakit yung pinagbibintangan ng tatang ko? Perdóname, señora. Pero siya lamang ang tiene na magkaroon ng motibo porque merong sama ng loob sa akin. Huwag ka na magalit, Papa. Walang puntang bagay yan. Tayo na umuwi. May talagang hindi. Itanong pa ninyo kay Bitoy. Tang, sino magsasaing mamaya? Ako.
Mamantangkat, hindi ko talaga ang tatangko na hindi nga ako siya umaalis ng bahay eh. Sam, pagkatilikod ko, pagkagamot mo nga. Hindi dyan, tatas mo naman ng kuti. Masyado ka na, Bitoy, ah. Tiyempo-tiyempo lang natin. Uy, sarap. Swerte ang aking suspecha na sinanoan ni Bato sa akin anak. Hindi, Papa. Imposibleng gawin na ni Mang Nanay. Posible! At ayaw kong nakikialiminin ka sa akin na pag-iimbestigar. Pasawarin mo yun. Alam mo siya. Ayaw kong madama yung sinuman sa inyo. Kaya ipagtatapat ko na ang buong katotohanan. Auring, Pagpatuloy mo. Kaninang umaga, pinilit kong samahan ako ni Eddie mamasyal. Oh, Ed! How could you? Walang kasalanan si Eddie, Aling Celia. Napilitan lamang siya sa pag-iusap kong samahan akong puntahan si Bert. Marahil, dahil sa labis na paghihigpit ni Papa, nahalos itulad ako sa isang bilanggo. Ay nasabik ako sa pagkakaroon ng kalayaan. Mabilis noon ang takbo ng siglo ni Eddie. Nang sabihin ko sa kanya ang labis na kalupitan ng aking papa, ay hindi niya napigilan ang biglang pagyakap sa preno. Ay naumpog ang aking noo sa salamin. At siyang dahilan ng pagkakaroon ng pupuntan. Pero, porque hindi mo ni sasabihin kagad sa akin? Buti ito na lamang ang nangyari. Matagal ko nang tinangkang magpakamatay. Dahil sa labis ng iyong paghihigpit. Pobrecita ni Ethan. At pumayag ka namang isama siya mag-isa. kasama naman namin si Bitoy eh. Kung ganun yung nalaman ni Bibi kung paano nabukulan si Oren. Hindi kasi naman. Ganyan ka pa. Ako namin siya sa Tumigil ka. Bakit ito? Meron akong malaking problema. Wasa ka siyang? Kaya meron akong malaking kompromiso sa mga ito. Sina ito mataon ng pagtigin. Oo, yun nga. Nangyari, pinustahan ko siya sa papada. Pinustahan ko siya nang wala akong pera. Malas naman. Pinustahan ko, talo. Ikaw po siya. Magalit siya. Magalit siya. At sasakin ako ng banitong. Kaya pinapilitang nakiusap sa kanya na sabi ko, binibigyan ko siya ng isang kinahing mataba. Pangako ko sa kanya bukas at Jet. Kawawa naman taong ikaw. Balita ko, 42 na nasaksak ni Mike to eh. Pag nagkataon, 43 ka. Eh, huwag mo na akong takutin. Ninenervous nga ako eh. Alam ko namang balibat ang ulo nun eh. Asang-asa pa naman siya na meron akong manok na matabang inaalagaan eh. Ba? Malala ko nga pala siya. Si Adi Rosa, meron 3 manok na matatabak na inaalagaan na. Oo nga pala, no? Ano siya? Malaking maramot si Balayin. Siguro naubusan ka na ng bisita siya. Ito nga pala. Kung sabihin ko nga pala sa kanyang meron akong malaking kompromiso. Sinalo kayo na may tutang? Hindi. Sabihin kong meron akong panauhin, nakakain dito sa akin. Isang malaking tao. Yung gantitan? Gago! Bakit ang makakaroon ng panauhin yung gantit? Ang ibig ko sabihin, isang panauhin kilala sa Alta Ciudad. Ba't ka natawa? Alta Digital, may kaibigan mo ng Alta Digital, yan nila-bilang dati. Kung lang yung pangbola namang yun para pagkatiwala sa akin yung ano. Ang yabang-yabang mo kasi sa kaya hanggang ngayon bago pa ako eh. Eh, yung kagag... Ang tataba na ho, no? Tamang-tama ho yun sa pista. Eh, lumayo pa naman ang piyesta. Kasi kung naawa ko naman patayin itong mga alaga ko ngayon. Kasi naman ho, parang taong ginagawa niyong pag-aalaga sa kanila eh. Diba, may grasya naman, sino mo sa tabako? Aba, si Aurin! Si Awa, sinasabi ko sa inyong pinsan kong si Rosana. Ah, siya ba yung may alagang manok na nagsasalipot ng sasayaw? Sino ba kayo? At sila naman si Aling Celia, ang kanyang dyan sa ano.
kayo sa loob. Ito na lamang mo. Meron mo sana kami ipakita sa inyo eh. Ano yun eh? Tungkol mo sana kay Carmela. Yan ang pangalan ng aking alagang inahin. Ang bantog na si Carmela. Ang swelang manok. Wow! Ang ganda nga pala. Carmela, how do you do? I'm here. Nawalan ng ganang magsalitang si Carmela. Eh, ayaw magsayaw at laging matamlay. Aba, baka may sakit o sinisipong kaya. Eh, pinatingnan na nga ho namin sa veterinaryo, eh, wala naman daw yung sakit. Kailangan lamang yung sinatawag na spontaneous. Yun ang napasama sa kapwa manok. Paano ho eh? Lagi siya napapasama sa karnaval at kapwa. Malaki na rin yung pera ang sinita ni Carmela. Kahanga-hanga nga naman pala. Oo. Ibinalita ko sa akin ni Auring na mapagitay sa manok at masinip sa pag-aalaga. Yung kaya dito ko dinala. Oh, kung yun lang naman ay makaasa kayo hindi ba na yung si Carmela. Kasi ilagay ko lang sa pinula si Carmela. You're welcome, Sana. Kaya ngayon lamang ginanahan kumain. Naku, mawiwili yan dito, I tell you. Sana nga. Oh, siya, Rinota. Naabala pa namin kayo. O ano ba namang abala sinasabi mo? Aalis na mo kami. Eh, kayo naman bahala kay Carmela. O, maasahan mo. Alright. Gotcha! Carmela! Ayan, tumutukan na. Ang tatang! Gandang araw po, Balay. Tatang, araw ko naman. Ano ko lang? Sige, Santoy, ha? Magtatabaan ng mga inahin ninyo, Balay? Abay, huwag naman yung katitigan mga ano, baka mausok. Kayo naman, Balay. Tinaw sa loob, Sam. Mga Balay, meron sana ako pakikiusap sa inyo. Tungkol mo saan? Meron ako isang malaking kompromiso. Baka kung maaari, mahiram ko muna ang isa ninyong inahing alaga. Anong hiram, Tang? Lulutuin. Hiram ba yung lulutuin? Aba, magnano? Tang, how could you think of doing such a thing? Tumingting ka na naman, hindi pa nalalaman ko anong aking kompromiso eh. O, eh, sila naman may kabigatan niya hinihiling ninyo yan eh. Alam niyo, Balay, gipit lang naman ako ngayon eh. Papalitan ko rin naman eh. Baka naman ipapalit niyo isang manok na talunan. Tignan dito, payag na si Balay ko noon pa sinasabi. Hindi pa ninyo ako nakukumbinse, magnano. Ito ba? Hindi pa. Magnano! 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 Bakit ka? Wala akong tatang mo dito eh. Alam mo ba yung tatang mo? Hindi ko alam. Tinalo ko sa sugal. Eh, ang ipinangako sa akin ibabayad ni Manok. Hanggang ngayon hindi pa dinadala. Aba, hindi ko nalaman yung ba't niyo ko ginawa. Isa ka pa. Baka itinatago mo ang tatang mo. Hindi ko tinatago-tatago. Ito'y tandaan mo. Kapag hindi nyo dinala sa loob ng madaling panahon ng Manok, tutuklapin ko, lalamunan ninyong magama. Alam ninyo yung panahuin kasi alkade ngayon sa bahay. Eh, alam naman ninyo pagka ganitong Nagsabi ka nyo? Oo. Sa nakahutang, kaibigan niyo si Mayor? Oo, si Mayor. Yan ang dahilan kung bakit ako nanghiram sa inyo ng manok dahil sa makakain ko sa kanya. Biro niyo, Inay, isang Mayor dadalaw sa tatang. Kailangan yan. Nangihinayang naman ako doon sa mga alaga ko. Pero kung papalitan niyo agad eh. Wala, hindi pa naman yata ako sinisira sa inyo sa pangako. Kailangan pa sagutin pa yan. Hindi na ho, bale. Pwede, ikaw na nga ako muna inahin at baka ako napamako ng magnano. Okay na. Bakit ano nangyari? Dumating na mo, may dalang balidong hinahanap yung matabang inenti ng apo mo. Hindi ka sa akin, hindi ka! Magnano, ikaw yung bata, nakita niyo nangihilig na sa tao. Uuwi ka ba hindi? Mana, sandali lamang ang naman. Bakawa ko. May tamo? Oo. Mangyari na uuwi ka ba sa atin? Gusto pa kang balong kita. Sandali lamang. Eh, bakit naman ano yung sinasabi mo balitong at saka inahin? Ano yun? Mangyari po na tayo sa tubalang tatang. O ngayon? Tapos, nangako siyang bibigyan niya ng matabang inahin para gawin kay hindi maito. Oh. Isang mo. Aba, naku, hindi ko akalain na na pala ngayon si Mang Ito, ha, Mangano? Tatang, how could you do such a thing? Napo ko na nga, edukan ko pa dyan. Mararamot kayo, para yun lang. Tatang, sabay mo doon ako ng matabang inahin para gawin kay hindi. Ay, sige. Ikaw ang gagawin kong fried chicken.
kailangan makasilensya ako ng manok kahit sa paanong paraan. Dalawa naman, galit na galit yung ito eh. Mabuti na lang. Sinabi ko na, yung manok na bibura mo sa kanyang inayin, pinalaga mo sa ate Celia. Nagmamalakot sila. Mamayang gabi, kukunin ko sa kulungan nila ang manok habang sila natutulog. Aba, naman yung tao, nako yung gano'n. Hindi pa kayo dito tao. Kung sa ibang tao mo gagawin yun, nakaw. Si Ali Rosa naman ay hindi pa sa atin. Amot. Ang tawag ko na amot. Kasama ko, tama na yan. Para ipahamak mo na naman ako? Hindi na daw. Hindi na. Eh, paano nung mananakaw ang manok, maiingay yun. Pakikilala ko sa kanila kung paano ako humuli ng manok na hindi pipiyok. Talaga daw? Oo. Talaga. Nakikita nila. O, di mo kinulat mo na. Maraming tao. Oo. Iton! Toy! Malaman kung paano ang pangyayari mo. Kung pa naman yung hindi atin, yung pang nawala. Nakakaya doon sa mga tao. Kung kasi matulog, mantika eh. Paano naman? Pagod pa ako sa pasada. Sige! Sinura, baka sila na yun. Sige kayo. Sige kayo, maupo kayo. Kayo. Kaya Kaya tanghali naman siya, maupo ka. Alam niyo, kaya kayo tinatawag. Dahil nawala yung manok. Hindi ko malaman kung sino nagnakaw. Kung ganun mo, hindi malamang nakapit si Carmela. Hindi sana may nagising sa amin isa. Baka naman merong nakatik-tik na narito sa Carmela, yung manok na kuwela. Eh, talagang mahalaga yun. Palihim nga ho nang dalhin ko yan dito eh. Ididimanda ko at sino mang nagnakaw. Mababait naman ang mga tao dito sa lugar natin. Wala naman ang magnanakaw dito sa Caloocan eh. Ang tatang! Sino? Aba, ako humihingi nga pala naman si Mang Nano kahapon. Hindi naman ang gagawin ng tatang yun. Kahit na kami si Mang Nano eh, hindi naman magnanakaw. Sino ang mangnano?
Aba, tatay ni Sebe yun. Ang mabuti yata, puntahan natin sa kanila at baka sakaling naroon niya. Eh, tila yata nakakahiya kay Sebe yung ganun eh. Kami nga ang dapat mahiya sa inyo dahil sa pagkawala ni Carmela. Yan nga naman, pinagkatiwala niyo sa amin, saka magkakaganon. Sumama ka na rin, Celia. Talaga naman. Kasama na rin ako. Eh, tayo na. Whenever you be. Whenever you be. Dang! Again. Dang! 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 Hindi pala amot yung ginawa niya. Nakaw eh. Ano ba sasabihin mo? Yung mangyari, ang nakuha ninyong manok, hindi manok na Aligoda. Yung manok na si Carmela. Carmela? Opo. O kayo nababalitaan kong manok na nakuwela na nagsasalita sa kantayaw. Opo, Dang. Ano naman nasa sa pulungan ni Ali Rosa? Eh, paano? Pinag-iusap daw yung pisa ni Dongin. At ni Aling Oring pala. Dan, hindi ko akalain na yung manok na binalihan ko ng Lady Carmela pala. Magsisimanda daw sila, Dang. Kawawa naman ang balay ko. Sino nang balayan mo si Simanda? Ikaw raw eh. Ano? Bakit? Nalaman ba nilang ako kung ano manok? Oo, sabi na Ate Celia, baka raw kayo eh. Ang ate Celia mo? Uy, Dan, bakit naman ako ginaganito ng ating anak? Kaya nga ako nagmamatil yung papunta nito dahil papunta na sila eh, dito eh. Yun na sila. Kaya na nga daw, magtago ka ng sinan. Teka, ititandaan mo ha? Opo. Huwag mo kalilimutan. Opo. Sabihin mo kahapon pa ako ng tanghali umalis at hindi pa ako umuwi. Punta nyo saan kayo naroon. Sige, kayo na lang ang umakyat. Mahalaga pa akong pupuntahan eh. Sabihin mong nasa balibagbag ako at nakikipag-meeting di avance. Bari bagbag, hindi niya balik. Oo, tandaan mo yan. Huwag mo kalilimutan. Kahapon pa ako ng tanghali dito. Wala. Opo. Bari bagbag. O sige, Bert, kami na bala. Sige. Aring, hanggang sa. Ano, Bert? Bakit si Doy? Nangyari, nakita lang na tulog ang kabalito. Wala sa atang eh. Hindi ba sinabi sa'yo kung saan siya nagpunta? Sabi niya sa akin, sa baryo bagbag daw, makipag-meeting di Abante. Kailan pa umalis? Kahapon bantangali. Hindi ko na hindi maaaring si Mang Nalo kumuha ng manok. Manok, hindi na naman nung nagdadapong ang tatang eh. Bakit? Hindi ba alam niyo? Ang God naman sa hindi pala ang tatang ko. Tumigil ka na niya. Natuloy rin yun. Mahilig din pala sa politika ang father mo. Naroon din sa bari bagbag kagabi ang papa eh. Tama na hindi ko. Iuwi rin yun. Oo nga naman. Yung tatang sa bahay ka naman ang halian. O siya, tayo na. Tayo na. Yan ka na ah. Oo. Mama. Tang, hintay ka na Tang. Malayo na sila. Hindi ka na pauwi kay Carmela. Kailangan ako nakahinga. Salamat, anak. Salamat. Nakuha na po. Talagang ikaw ay maaari ko ng pagkatiwalaan. Pari yun na, sinuruhan ng Eddie, ang balita ko hindi yata tayo papasok sa Greta. Kawawa naman si Rosana na eh. Iyak nga na iyak. Kumpe. Maalala ko nga pala, ano daw ba yung kailangan ni Oring Quesedia? Naparito si Oring at sinabing dumating daw yata yung ama ni Rosana na Bilinita. Oh, At ibinalita naman daw yata ng Oring na maganda ang boses ng asawa mo. kailangan lamang ang nganta. Oo. Malaki daw kontrata yata eh. Dun daw sa
Tebsyo. Saan tayo? Tebsyo. Bakit? Bakit? Stage show, Nay. Ah, 10 taon nga pala naman ang anak ko sa prelo eh. Bakit na? Bakit nga dyan? Ay, that's Mari. Ba't yung kasama tatang mo? Eh, matamlay daw ang katawan niya. Kuya, siguro kagabi sa meeting. Sabi na iaya daw sa inuman. Hindi makawit at kalatingan. Nabunggo siya sa sarili niya kasi hindi ko alam yun. Mabitoy, ilagay mo nga muna si Rosemary at meron na akong gagawin sa internet. Ako. Ingatan mo yan, ha? O sige, ikaw na magdalo. Ngayon! Wala ka naman, pinadalalo lang yung anak mo eh. Ano ba nga, sumama ka sa tito kasi mo, madalalo dyan. Teachero! What? Oy, boy. Ito yung aking may name, hindi ako boy. Dito ba nakatira si... Uy, Eddie! Pepe! Ano, kumusta? Mabuti. Ilan na bang baby mo? Ay, pa lamang. Wala ka na ba sa police force ngayon? Nasa NBI ako ngayon. Ang aking mga kasamahan, si Camacho, si Andan, at si Velasquez. Kumusta kayo? Tara mo na stars, makainom. Dito na lang. Mabuti napasyal kayo. Dahil sa nangyaring patayan nung gabi sa Baryo Bagbag, nagmamanman kami sa Kalapit Baryo. Kailan ba nangyari yun? Noong gabing magkaroon doon ng meeting di Abase. Baryo Bagbag. Sino ba napatay? Isang babaeng nagngangalang Carmela de la Cruz. Tinderero yun ng tuba. Nakilala bang pumatay? Hindi nga raw eh. Alaan mong sinakalat pinilipit palig. Lasing daw yata yung pumatay eh. Kawawa naman, no? Sandali lamang, kukuha ko yung mga inom, ha? Sigat naman na ulo mo, sinabi na wala akong pere. Pag nag-uusay, sampalin kita dyan eh. Ba't sabi na akong ganda? Pag nagkaluhaan ng pa, bibili kita ng tindahan para sa'yo ng lahat ng kendi. Ba't naminit? Sinturon. Buti na lang, wala akong sinturon. Lobo ka. Nusumpong ko tayo sa tatay para pilipitin yung leg mo. Pamukha yung ginawa kay Carmela eh. Sige. Nasisigan ba ng... Sinong Carmelang pinilipit ang sinasabi mo? Huwag kang umiyak. Hindi kita sinasaktan na. Wala naman talaga dito tatang ko eh. Saan siya naroon? Sa Baryo Bagbag. Nakapag-meeting siya, nilasing daw siya doon, kaya hindi siya nakauwi. Siguro hinahanap natin. Nagbabasa tayo ba? Kalma, oo, matagal na. Siya nga pumatay kay Carmela. Bakit Bitoy? Kaninong anak ito? Pitanya ko bakit? Bitoy, anak ko siya ng balai ko. Ba't niya titanong kung kanina ka na, kano ko singaw? Kailangan kong investigasyon ngayon din. Tayo na! Eh bakit naman ho yung anak kayo niya imbestigahan? Kailangan kong investigahan ang inyong balay sa sasalang pagpatay kay Carmela. Bakit, pre? Sorry, Eddie. Saka na kami babalik. Kailangan imbestigahin ko ang tatang nito sa pagpatay kay Carmela. Ayun sa tatang mo. Ano ba nangyari, Nay? Eh, sinama nila si Bitoy para ituro si Mang Nano dahil daw doon sa naganap na patayan. Hindi naman ako maniniwalang maaaring masangkot ang tatang sa ganun. Uman eh. Tama ka na nakainom niya. Ba't sino mga kasama mo? Ha? Wala akong nalalaman tungkol kay Carmela. Aba, hindi ba sinabi ko sana nasa Baryo Bagbag ako? Sinabi mo nga, pero Yan nga ang gusto namin liwanagin, Mr. Mariano T. Basicabetes po. Tawagin na lamang ninyo kung nano. Bueno, Mang Nano. Talaga bang nandun kayo sa Baryo Bagbag noong gabing itaw ang meeting di Abante?
Aba, oo. Aba, totoo. Maraming titistigo sa akin. Anong ginawa ninyo doon? Nakikinig ako ng meeting. Mahilig ko ata ako dyan. Hindi ba naman kayo nayaya ng mga kaibigan upang mag-inuman? Aba, oo. Nilasing pa nga nila ako eh. Isang nagtitinda ng tuba doon. Yak na doon kayo nag-inuman. Babaeng matutuwa. Carmela de... Tama ho. Inaaresto ka namin sa salang pagpatay. Aba, hindi ako mapatay na tao. Ay sa hukuman na kayo magpaliwanag. Mabuti pa itawag mo na sa headquarters na nahuli na natin ang kriminal. Yes, sir. Sinusumpa ko hindi akong pumatay. Kahit na itanong pa ninyo kay Bitoy. Tama ko sinabing tatang ko, talaga namang hindi siya pumatay. Hindi naman siya nagpupunta sa meeting eh. Yan ang totoo. Gawa-gawaan ko lamang yan. Dahil sa... Bakit hindi akong pumatay? Dapat hindi pa rin pagpatasak mo talaga hindi kayo pumatay. Kaya nga naman ng manano, magsabi na kayo ng katotohanan. Mahirap nga baka kayo masigalensi ka. O di kayo mabilang ko kayo habang buhay. Oh, Sentang. Sinigtas ko ako nag-uumpugan ba to? Biglang-bigla mo naman. Wala naman kayong ebidensya. Mari nga naman nagkamali kay Pepe. Lahat ng kanyang pahayag at ang kanyang pagiging kalbo ay siyang nagpapatunay na siya ang pumatay kay Carmela de la Cruz. Talagang hindi ako nagpupunta sa Barrio Basbas. May pinatay nga akong Carmela. Eh di kayo nga. Pero hindi mo si Carmela magtutuba. Eh, sino mga ano? Buwarin niyo ako balahin. Ang pinatay ko si Carmela, ang manok na kwela. Ganun nga, mamang pulis na sikreta. Sabi lang ni Tang-Tang, nasa body bagbag siya, para huwag siyang pagbintangan na aling nudanang. Yes, sir. At hindi na raw kailangan dalhin si Mariano pati Cabeza. Bakit? Sapagkat kung nahuli na raw at umami na ang pumatay kay Carmela de la Cruz. Ay, salamat. Pwede na ako. Kayo na ang bahalang magpasensya sa mga nangyari. Magdaan muna kayo sa bahay, Pepe. At saka na, sorry na lang hindi sa mga nangyari. I understand, Pepe. Tungkulin mo yan. Diyan kayo, Mang Nano. Alis na kami, balay. Yan daw, galit na sila dati lahat. Sentang. Sinasisiyan ko lahat ang aking mga nagawang pagkakasala. Dadya, Nay, tagal ko nang pinakikita yung sana ka. Hindi na napaparito. Eh, siguro yun nahiya dahil sa pagkamatay ni Carmela. Hindi naman siguro nila akalain na si Carmela ang kanilang napatay. Eh, kung antimano naman na alam ng tatang na yun ang manok na kuwela, eh, hindi naman naman siguro gagalawin ng tatang yun. Eh, marami nga. Kung sakali magagawin sila rito, sabi nyo na lang na, kalimutan na ang nangyari. Ate Celia! Ate Celia! Aba, si Bitoy! Ate, meron pa ba kayong pagkain na gugutom ako eh? Aba, narito ba ni Aling Rosana? Nahiya pa ito. Maraming dyan sa labas. Eh, saan ka na ng tatang mo? Pupunta siya sa kapatid niya Alimbalang. Pagtapos, pupunta sa butika naman ito. Bakit dito? May sakit ba ang tatang? Wala. Eh, baka doon na naman mangungutang. Talaga naman nakakainig na ang tatang kumisan eh. Ang lakas-lakas ng utang, ang hina-hina naman magbayad. Oh, malilintikan niya si Mang Nano kay Aling Barang. Eh, galit na galit niya si Aling Barang na inutangan na hindi binabayaran eh. Uy, baka malaki na nangungutang nun. Alam niyo, nasabi ko na sa papa ko ang tipo ng tatang mo. At gusto raw siyang makausap. Baka isasali sa Santa Cruz de Mayo. Siguro mo. Eh, paano, Sebia? Sasabihin ko sa papa pagdating na payag ka ng sumali sa amin. Eh, sasabihin ko muna kay Ed. O, sige, alis na muna ako. Ha? O, sige. Ako sasabihin ko kay Eddie. O, sige, kumain ka naman sa labas. Yo, nagbibiro lang ako eh. Napahiya ko siya. Buti niya na ako kailang ko dito. Ano na palang mahiyago? Ano? Baka pinagagdag tayo ng gera.
Di mo ito, hinold up sa may butika. Sila. Oo. Sinutulis nila Pepe. Ang dadang ko! Baka naman nga, no? Hindi. Hinahabol nilang mga Pepe na natakpan ng mukha. Nasa dilim yung yun eh. Nasa dilim. Nakahan ng dilim. Doon. Itoy! Itoy! Bakit ka? Itoy! Bakit? Halik ka na siya. Taso ka lang kung maray ko sinasabi. Halik ka. Bakit ka? Ano na ilabi mo ka? May malaking kapahamak na nangyari sa may butika. Kitang-kita ko nangyari. At nakilala ko yung isa. Alin ang sino? Nang ako'y parating ng butika, siya naman paglabas sa mga hold-upper. Nagtago ako sa may poste. Palagay kong ako lang nakakita sa kanila. Wala nang iba. Taga rito ba dyan? Hindi. Nang sila'y pasakay na ng motor, naalis ang takip ng mukha ng isa. Nakilala ko. Si Putay Magno. Sika ba yun dyan? Oo, panahon pa ng hapon. Sika yun. At walang pwede sa kanya pumatay ng tao eh. Eh, ba't hindi mo sumbong sa pulis? Naluloko ba ako? Susumbugin sa pulis? Alam mo bang ginagawa si Putay Magno na malaman niya kung sino man ang kumanta sa may kapangyarihan? Eh, anong Pinipistay ang katawan ng grass gun. Ay, wala nilang hilig na banda. Kagaya ng kitira, ay era, ibig. Ganon. Kung hindi ang kantang yan ang ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin, nung malaman niya may magsumbong sa may kapangyarihan. Hindi na niya binibigyan ng pagkakataong kumanta. Inagrass ka na. Alagay, bibigtayin ko sa mama, alagay. Kaya nga po nagmamadali. Ninenervous ako eh. Sa pakot eh, magtali akong umuwi eh. Kaya ito huwag masabi kahit kanino at nalalaman ko kung sino ang mga hold-upper. Bakit ang? Oras na malaman yan. Hindi tayo Magno, pahahanti ako sa kanya makasamahan. Kaya tandaan mo, huwag masabi-sabi kahit kanino. Pwes ako magsasabi. Sorry, madam. Alimbaran. Kanina pa ako nakikinig mga ano. Kumusta kayo, Alimbaran? Galit ako mga ano, mag-iingat kayo. Anong ginawa mo kalukuhan? O, hindi naman ako dyan nga. Hindi, sumitoy. Eh, sino? Tinatanong pa nyo? Alimbaran, wala akong nalalaman kasi may ginawang masamang sa inyo. Kumuha kayo ng pera sa kapatid ko, 183 pesos. Aba, hindi ako kumukuha ng Madam, kumuha kayo. Pero po kita po naman dadang ng puti ako. Bumaba ka sa lupa, huwag ka magkalamit sa salita na matatanda. Minsan naman talaga, kung inutusan mo dang ah. Bababa ka ba o ano? Oo. Ay, nasabi lang makakalimutan talaga ang tatang ko eh. Alam niyo, Alimbaran, wala namang kasulatan kami ng inyong kapatid na kukuha sa kanya ng pera. Hindi kayo magbabayad. Hindi. Ato mga ano, kung di akong pagalitin, baka maghalo ang balas sinalupan. Bakit naman ninyo paghahalo eh? May kasalanan ko bang ako'y pautangin ng inyong kapatid nang wala namang kasulatan? Kung ganon, di kayo magbabayad. Hindi ho. Kung gusto ninyo, magdemanda kayo. Hindi ako magdidemanda. Pupuntahan ko si Good Time Magno. Pupuntahan ko si Good Time Magno. Sasabihin kong kayo ang nakakita sa kanya ng sila'y manghoda. Alimbaran, papatayin ako nun. Kung ganon magbabayad kayo, Wala ho akong pera eh. kung ganon sasabihin ko kay Good Time Magno na kayo'y malapit ng kumanta sa pulis. Alimbaran! 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 Sendang. Ano ko ngayon? Tutulungan mo ako, Sendang. Nano. Hanggang ngayon ba naman hindi ka pa nagbabago? At yung gagawa ka ng kalukuhan at babanggitin ang aking pangalan mo. Hirap na hirap ako dito sa isa. Sendang. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Ang mabuti pa kaya ipagrasbang ka na kay Gutay Magno. At nang sika'y magkasama na dito dito. Sabit na ako. What? What, Sendang? Walang mag-aalaga. Kikitoy, walang mag-aalaga. Hanggang may pangako mo sa akin kay magbabagong buhay at magpapakabuti. Aalagaan mo sana ang aking anak. Sendang! 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 Bakit ka umiyak? Bakit sino ba usap niyo?
Wala. Ditoy, ikaw na bahala dito. Mahalin mo at Celia mo. Kuya Alex, Saan kayo pupunta? mamumundok. May lamok doon. Hindi na bale. Mabuti na ron. Isisutugan ako ng violin ni Good Time Magno. Bumangkulti ang matalagang tagtag ng bilin. Kado, hindi talagang violin yun. Yun ang grasya na nakalagay sa kahan ng violin. Hindi pa naman kayo kumakantay sa pulisya. Si Aling Marang, siyang magsusumbong kay Good Time Magno pag hindi mo siya binayaran. Hindi bayaran niya siya. Wala nga akong kwarta eh. Pumunta ka sa Ate Celia. Humingi ka. O kaya sa Kuya Eddie. Bahala na dito. Kaya ako napunta dito, para humingi ng tulong sa inyo. Eh, wala ko kami magagawa tang plano mo. Malagay pa babayanan ninyo ako mamatay? Hindi naman siguro gagawin ni Aling Barang yun. Ano bang hindi? Eh, galit na galit. Anong malay mo? Baka nagsumbong na yung kay Good Time Magno. Hindi naman ako naniniwala na kakawala Aling Barang yun. Ang hirap sa inyo. Puro kayo pagbabakan sa kali. Nakikita na ninyong nabibingit ako sa kamatayan eh. Parang hindi kayo nasitigatig eh. Ang tatang naman. Tsaka wala ako kami pera na sir, kundi wawalang piso. Puro barya pa. Sa lahat ng manugang, ikaw mo walang kasilbi-silbi. Luka ako nagkaroon ng sweldo sa iyo. Kawawa naman ang lolo ko. Daddy, tulungan na ninyo siya. Mabuti pa sa inyo, apo ko marunong mag-alala. Eh, paano ang gagawin ko, Tang? Problema mo na yan. Hayaan ninyo tang at gagawa ho kami ng paraan para makapag-ipon ng 183 pesos ng may pambayad nyo. Mag-iipon ba? Ba, hintayin pa ba muna ninyong mabistay sa balang katawan ko? Ba, anong klase kayong mga anak? Baka ko sakaling may makita kong mautangan, Tang eh. Baka sakali na naman. Abay, kailangan ko yung halagang yan sa lalong madaling panahon. Aba, mas mahigpit pa pala naman kayo kaysa kay Aling Barang eh. O wala ko kami siguradong mapakukunan yung ganyang halaga sa mga ganitong kabibitan. Sige, huwag ninyo ako intindihin. Pabayaan ninyo ako mamatay. Hayaan nyo tang, oras na nagkaroon ho kami, eh, O, tanda mo ito, Ede. Oras na hindi mo ako natulungan at ako'y napatay ni Good Time Magno. Humanda ka sa akin, humanda ka sa akin. Totoy! Kaso yun, nagtitipan na bilin. Dito ba nakatira ang taong kumakanta? Sinong kumakatawa? Yung kalbo, yung kumakanta. Wala naman nung kalbong kumakanta dito. Ang tatang ko, kulit na kulit ang buhok, saka gwapo pa siya. Eh, ba't ka umiyak? Kunyaro yung bilin eh. Sayang, ito sana ang good time niya eh. Putan, ito masusi. Ano ka mo? Wala ako. O sige, huwag ka na umiyak ha. Opo, Alis na ako. opo. Ay, sa Aling Barang, ay. aba, magandang umaga po. Kung kayo Aling Barang, salamat. Dapat siya kayo. Naparito ako upang magsumbong sa inyo eh. Yung tatang mo Sebia. Sinamantala ang kapatid ko, nangutang, ayaw magbayad. Nakakaya naman sa inyo, Aling Barang. Talaga. Kaya naisipan ko tuloy na magsumbong kay Good Time Magno eh. Aling Barang naman. Talaga, Aling Rosa. Galit ako sa mga taong mga manggagansyo. Eh, kung meron lang sana kami ni Ed, sana naabunaw na namin sa inyo. Meron ako dito ng konti. Sira, isang magkano? 100 Ah, hindi pa, Lina. Sila kailangan talagang bigyan ng leksyon yung matandang kalbong yan. Eh, hayo ako. Kakausapin ko ang tatang ko. Ay, ikaw bahala. At makailangan magsumbong pa kay Good Time Magno. Kilala ko yan. Mamamatay tayo na eh. Ang tatang ko. Kawawa naman ang tatang ko. Baby, ako ka na muna umiyak. Baka meron ba tayo magandang paraan? Don't touch me. Mahal mo, ang laki ng ibinibigay. 2,000 piso. Hindi mo makakahon itong kontat kay mga ito. Totoo ba yun? Oo! Ay, tatang ko.
time Magno. Ang tawa niya, may dala pang kaanang giling. Joseph, grass gun. Tinatanong sa akin yung taong kalbo na kumakanta. Si Alimbaran, hindi na ako binigyan ng pagkakataon. Babalik daw. Natumbong agad. Babalik daw siya tama. Anak, kailangan mamuntok na ako. Bakit kayo mag-iiyak ka? Dahil pa ninyo namatayan. Malapit na nga. Sininiyak ka ninyo. Eh ako, Kunyari, papatayin ng taon ni Gutay Magno. Bakit siya papag-iinitan ng mga gangster? Eh paano, dyan na nakita ng tatanggo ang mga usapin ng usapin si Maisong. Si Good Time Magno ba no? Oo, kaya nga inaanting ang tatanggo sa bahay namin eh. Huwag kayo mag-iiyak ka. Malaking kwarta ito. malaking kwarta ba ka mo? Oo. At handang magkaloob ng 2,000 piso si Mang Estong sa sino mang makakahuli sa mga hold-upper. 2,000 piso? Totoo, Mang ano. Yan niya ho pinag-uusapan namin dito eh. Sabi ni Bitoy, nagpunta raw sa inyo sa bahay ang tauhan ni Good Time Magno. O, totoo naman eh, inaanting ang tatanggo eh. Malaking pagkakataon ito. At mapapa sa atin ang 2,000 piso. Kayo lamang? Natitiyak kaya ninyong babalik si Good Time Magno sa inyong bahay. Tiyak yun, para naman hindi nyo kilala si Good Time Magno. Eh kung ganon, ganito ang ating gagawin. Bukas ang pinto! Anong Vicente? Upo po kayo! Bakit ho, Mang Vicente? Eh, kaya ako bumalik dahil hindi ko matakbo ng bahay ng nanay. Hindi ho ba yung sa Calyon de mi Alma, Rosa sa Matampuhin? Doble 7, tapat ng poste. Doble 8 tapat ng puso. Doon nga ako Doon napunta. nga ho. Eh, sino ang nakausap niyo ron? Yung bang batang malaki na malalaki ng ugat sa binti. Ah, si Bitoy ho yun, kapatid ko ho. Baka akala kubrador kayo. Ba, hindi ko. Dala kong aking dili eh. Upang masubukan kong boses si Mang Nano at makita ko tuloy yung kanyang tipo. Eh, mabuti po ho, samahan ko na kayo doon. Mabuti na. Bebya! Alimbarang! Magandang umaga po. Po kayo? Bakit ho? Eh, gusto kong humingi ng paumanhin sa'yo, Tevya, at kaya hindi sa tatang mo. Tungkol ba doon sa utang? Pinatatawad na siya ng kapatid ko. I'm really very ashamed, I tell you. Eh kung gayon ay maraming salamat at sabihin ko sa tatang ko. Hindi na bale. Ako na ang pupunta sa kanya at nang hindi siya nag-aalala. Eh kung gano'n naman, buti pa ang Vicente. Sumama na lang kayo kay Alan Barang kasi yun, hindi ako makakasama sa inyo eh. Oo. Mang Vicente. Ako yun. Eh, baka may waswas kayo eh. Magselos pa na. Yung misis Ay, na raw. misis. Wala ho, byudo ho. Biyudo! Ako naman ho hindi biyuda, pero nasa Amerika kasawa ko eh. Hindi na nung magaling. Tayo na. Sige. Diyos ko. Nay! Wala pa ba si Eddie? Wala pa nga. Kanina ko pa inaantay eh. Eh, Kasi wala. Oh, sino ba tinangali? nadaanan ko si Pepe sa plaza na tao sa tumi. Nahuli na pala nila yung pangkat na ng hold up ng mga istong. Yan na. O, mga tawang hindi tayo magnet. Wala hindi. Kaya ano nangyayari dito eh? Wala pa, pero malapit na. Anong malot? Ang tatang, tumawag ng mga kasamahan. Inaabangan sa bahay namin ang mga pangkat ni Good Time Magno para gulpihin. Ano ba? Huwag ka naman aming tinatay. Sumama kayo sa akin para makapantikay sa 2,000 piso. Ano ba kalokohan na pinagsasabi mo, Habitoy? Si Malekit, hindi ko kayo lukuhan siya. Sabi ko sa inyo. Totoo, si Mang Ito nga magbibigay ng 2,000 piso para kung sino makakakuha rin kung sino makakadakit dun sa taon ni Good Time Magno. Kalukuhan, nahuli na po. Nahuli Oo, ka. si Pepe nakahuli. Nahuli, nakasalubong ko pa lang ngayon eh. Kasama si Alimbarang eh. Apa? Mo Vicente? Baka mapagkamalan nyo.
Papa, mabuti pa daanan natin sila Rosana nang malaman kung ano nangyayari sa kanya. Dahil tayo yun. Kaya wala niya. Kaling barang pa nagsama. Manalo! Pagalunin niyo at kami nang bahala dito. Reklado. Manalo! Ano kailangan nyo? Kayo si Manalo, di ba? Ako nga. Kung kayo yung kumakanta. Eh, alam niyo... tayo muna kayo. Huwag niyo muna buktan. Tumuloy na muna kayo. Tuloy kayo. Mabuti nga si Alexander. Tama na yung mga ano! Tatanghaw po siya! Bakit hindi sinuntok si Mang Vicente? Kung kunin pa naman kayo sa Santa Cruz de Mayo, babayaran ka ng 200 pesos. 200 pesos. Patawarin ninyo. Ngayon ko lang nalaman na napakalaki ng aking pagkakamali. Bakit kayo po bigla-bigla? Basta binugbog na lang ninyo ang papa ko. Hindi ba, Liv? Wala pang pera. Bata! Paano po putol ito? Yung nga, paano po putol ito? Buling lang pa ito. Tendang na naman. Kaya na. Magkende. Ito na ang galing na ako. Nakalimutan na ba? Ang ama mo. Ay, kayo, sali rin ba Santa Cruz de Mayo? Mano tumigil-tigil ka, Eddie, ha? Pero matanda ko ito, sasali ka ako. Hindi makatanda ng mother. Uy, tama na yung muladas mo, Mr. Frelo. Ano nga kasi na yun? Ay, si Rebek! Aba, Tuloy ka. Tuloy. Magandang umaga po, Alimaga. Magandang aga naman. Kanya ko kami na parito para anyayahan kayong lahat na makasali sa Santa Cruz de Mayo yung gagawin. Para wala lang sumaya. Oo, kayo na lang ang mga kabataan. Ano pang pagkagawin ko din yung matanda na ako? Pati ba ako, tagala rin? I'm not a lady anymore. Eh, ang papangalan sana ang bahala doon. Marilo, itong pinakamalakit masaya sa Santa Cruzan. Siyempre naman, magkasama kayo ni Aurel. Maalala ko nga pala, nagdalang po pa kinamang Nano, ah. Oo nga, at para sabihin nakasama siya. Ay, salamat naman at napasali ang aking balay. Alis na kami at marami pa kami asa sa tuwin eh. Adala na kayo lahat. Adyan. Naku, siguro makatapos na sa Santa Cruz de Mayo, isa na lang malaki okasyon, ano ha? Ano to? Ano pa, di? Tantan, Ano po? Pamaiwan namin muna kayo. Adyan. Bye. Bye, Bert. Magkabagay sila, no, eh? Buti naman at magkasundo na si Berto at si Junior Castrera Mata. At tiwalang-tiwala pa mo ang papa ni Aurel sa kabaitan ni Bert.